Hey guys, here's the quick updates for the Claire project na ginagawa ko currently. Um, First is ang terminal. So, syempre, hindi ito magiging um, developer tool kung walang terminal. So, pagka-click nyo dyan, may iba't ibang layout. Ito yung parang layout kung ilang terminal yung i-open mo. Say 3, pwede normal terminal, cloud or codecs. And matik yung mag-open. Tapos, pwede ko rin yan um, i-hide para back to normal chat. And then, nandito siya sa, naka-minimize siya dito sa bottom. Yan. And then, I also added the spotlight. So, ito yung parang global search sa app. Pag may search ako dyan, magsa-search siya for the entire project na meron ka dito. So, example, if let's say, view, mga view, ay hindi, tala lang. Ayan. So, naka-group yan siya sa, sa mga, kung anong project. Ayan, dito, ito yung results sa itong project na to. Ito yung results sa Claire, Rollbridge. So, ito files at ito text. So, yeah. Same lang sa VS Code. Next is a session. So, dito may session ako dito. Kapag may ibang gagawin ako, mag-new session. So, same lang ito ng functionality sa Same idea lang to sa Claude session. So, pag may ibang ko dyan, kunyari ito. Pag may gagawin akong ibang task, so, nasa new session siya. Tapos, pag gusto kong bumalik sa previous session. At, also, yung context sa session na to is also preserved. So, pwede ako makapag-continue anytime. And also, in-update ko yung parang scratch pad niya. Ito yung parang lahat ng andito sa na to, folder na to is magiging siya, available siya sa chat pag i-enable ko yan. So, meaning, kasi si Claire may functionality din to na nagsasummarize sa sa Slack conversation at saka mga requirements. Nilalagay ko siya sa scratchpad para i-chat ko na lang si Claire kung may itatanong ako based sa mga requirements. Kasi ginawa ko to dahil yun nga, may iba't iba akong project, tapos kadalasan hindi ko na aalala yung mga information. So ginawa ko to para mas madali ko siyang mahanap yung mga requirements or information na needed sa specific project. And also, may inad akong parang theming niya. So ngayon, naka Jarvis UI siya. Tapos may ginawa akong steampunk, cyberpunk, futuristic, dark knight. So, more to follow pa siguro. Pero sa ngayon, yan lang muna. Yeah, I guess that's it for now. And sa mga nagme-message sa akin kung open source ba to or hindi, di pa ako sure kasi parang para sa akin di pa talaga siya fully ready. Pero try kong kasi ito na yung parang daily drive ko. Gagamitin ko siya, tas i-improve at saka i-improve. Tsaka na ako mag-decision kung ano yung parang kalalabasan nito, kung open source ba to or paid software. Pero yung pinaka-goal lang kasi dito is na centralize yung parang multiple projects mo, na hindi ka na mag-switch ng window. So dito na lahat kasi may editor na kasi. Kunyari ayan.
So, pwede na ako makapag-code dyan. May search na rin. So, sa next video na siguro yung ibang updates. Thank you.